Oh, teka lang. Na-experience nyo na rin ba yung kapag ka masakit ang inyong mga ngipin? Medyo damay-damay na rin po pati ang ulo ninyo, pati ang braso ninyo. Nako, halika kayo, pag-usapan natin yan. Hindi ka na makakain, hindi ka pa makatulog, at kahit na anong hilot sa sentido mo, ayaw tumigil ng pagpinti. Minsan, maraming kinakailangan gawin, hindi mo na magawa-gawa dahil ang hirap mag-focus sa trabaho. Ang daling uminit ng ulo at pakiramdam mo ay parang mayroong nagpupukpok ng martilyo sa pangamu hanggang sa iyong sentido. Akala ng marami magkakahiwalay problema ng dental pain sa headaches, pero ang totoo, madalas silang magkakampi para pahirapan tayo. Sa katotohanan lamang, kaya ko po ito sinasabi dahil ito mismo ang na-experience ako nitong mga nakaraang linggo. Ang sakit ng ngipin ko, umaabot hanggang ulo, hanggang braso. Hanggang sa ang ending, kinakailangan bunutin ang isa kong ngipin. Kaya kung medyo paga, kung medyo hindi pantay ang mukha ko, pagpasensya nyo na po, hindi po ako perpekto. Pero ang tanong, bakit nga ba nangyayari yung masakit ang ngipin mo pero ramdam ng buong mukha mo o buong ulo mo? Ang sagot po dyan, maraming dahilan, pero isa sa mga pupwedeng dahilan ay ang common na koneksyon ng trigeminal nerve. Ito yung main nerve sa mukha natin na nagbibigay ng pakiramdam sa area ng ngipin, sa gilagid, sa panga, pero konektado pa rin po ito sa paligid ng ulo. O pwede po yung referred pain kapag mayroong infection o di naman po kaya pamamaga sa inyong mga ngipin o sa ating mga ngipin dahil nga na-experience ko ito. Dumadaan po yung pain signal sa trigeminal nerve na sinasabi natin na minsan ay nai-interpret ng brain natin bilang headache, pero sa katotohanan lamang po ay nanggagaling talaga siya sa ngipin. Tawag dyan again, referred pain. Next, yun pong muscle tension. Kapag ka po masakit ang ating mga ngipin, unconsciously ay nag-iiba ang ating pagkagat. Kaya naman, pwede rin pong nangagalit tayo ng panga o di naman kaya ay teeth grinding na sinasabi. Ang sobra pong tension sa ating panga, pwede pong magdulot ng tension din po sa ating mga ulo. Ito yung tinatawag natin na pananakit ng ulo na tension headache. Isa pa, infection risk. Mas seryoso na tayo dito, ang untreated dental infection or abscess ay pwede pong magdulot ng pamamaga na maaari pong umabot hanggang sa ating mga sinuses. Kapag ka po barado ang ating sinuses, maaari pong magkakaroon ng pamamaga dyan. Dyan po tinatawag natin na sinusitis. Pwede rin pong sumakit ang inyong ulo. Pwede rin naman pong problema sa lifestyle. Ang diet po na mataas sa asukal ay hindi lamang po sumisira sa ating mga ngipin, pinapalala din po nito ang systemic inflammation sa ating mga katawan. Kasi naman pong pwedeng mag-trigger ng ating mga migraine na isang klase po ng malalang headache. Isa pa yung migraine na yan, ang sakit talaga yan sa ulo. Meron din ako yan. So ang tip po natin ay huwag basta-basta inom lang ng painkillers. Ang gamot po ay pansamantalang pantapa lamang po sa mga sintomas. Kung ang root cause po ng pananakit ng inyong mga ulo at ng inyong mga panga ay ang sirang ngipin, babalik at babalik din po ang pananakit ng ulo ninyo kahit ubusin pa po ninyong isang banig ng painkiller dyan. Kailangan holistic ang approach. Dental check-up, lifestyle change at tingnan po ang mga circumstances around. May dentist po kami sa clinic. Call the number down below kung inyong kinakailangan o sa tingin ninyo ay kinakailangan po ng inyong mga kaibigan ng konsulta. At yun, sana po ay mayroon po kayo natutunan. Huwag babaliwalain ang toothache dahil baka senyales na po iyan ng mas malalang problema sa inyong mga kalusugan. Pakishare sa mga kaibigan, baka sakaling mas marami pa po tayo matulungan. See you ulit next episode. Ingat!